Hindi na balita ang katahimikan sa opisina, isa na itong babala. Matapos ang meeting, may mga taong biglang hindi na makita sa kani-kanilang mesa. May mga email na hindi na sinasagot. May mga tawag na diretsong napuputol. Sa ikatlong palapag, nakatayo si Elena sa harap ng bintana. Pinagmamasdan niya ang kalsada sa ibaba, mga taong nagmamadali, mga sasakyang walang pakialam sa bigat ng mga desisyong ginagawa sa loob ng gusali. Alam niya, may gumagalaw at hindi iyon para harapin ang pananagutan. Sa kabilang wing, nagmamadaling naglalakad ang lalaking tahimik sa mga nakaraang episode. May hawak siyang bag na hindi niya karaniwang dala. Sa bawat hakbang, palingalinga siya, parang hinahabol ng sariling konsensya. Sa elevator, nanginginig ang kamay niya habang pinipindot ang button. Hindi pa ito tapos. Bulong niya sa sarili. Makakaalis pa ako. Ngunit bago magsara ang pinto, may pumigil. Si Claudia. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Malamig niyang tanong. Sa gitna ng lahat ng ito, aalis ka? Nakibit balikat ang lalaki. Pilit nang ngumiti. Hindi ako ang dapat sisihin dito, sagot niya. May mga desisyong pinirmahan ka rin. Humigpit ang panga ni Claudia. Oo, wika niya. Pero hindi ako tumatakbo. Sa loob ng conference room, muling nagtipon ang board. Hindi na ito format. Wala nang mahabang agenda. May isang tanong na lang sa mesa. Saan siya pupunta? Sa sandaling iyon, pumasok si Elena. Tahimik, direkta. Kung tatakas siya, wika niya. Mas lalo lang niyang pinapatunayan na may kasalanan siya. Tumahimik ang lahat. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagsasalita bilang project head, hindi bilang anak ni Mang Arturo, kundi bilang taong sawang makita ang mga maling inuulit-ulit ng may kapangyarihan. Hindi ko siya hahabulin, dugtong niya. Pero hindi rin ako tatahimik. Sa labas ng gusali, nahabol ng guard ang lalaking nagmamadali. Sir, may hinihingi po ang board, sabi nito. Huminto ang lalaki. Saglit lang, pagkatapos ay tumalikod at doon tuluyang bumagsak ang tapang na pilit niyang inipon. Sa gilid ng parking lot, nakatayo si Mang Arturo. Hindi siya nakikialam. Hindi siya humahadlang. Pero sapat na ang presensya niya para maramdaman ng lalaki na hindi lahat ng laban ay natatakasan. Kapag tumakbo ka, mahina niyang sabi, habang buhay kang hahabulin ng konsensya mo. Hindi sumagot ang lalaki. Pero hindi rin siya umalis. Kinabukasan, kumalat ang balita. May isang umamin. May isang nagbigay ng salaysay. At may isang naghintay para harapin ang susunod na bagyo. Sa opisina, muling umupo si Elena sa kanyang mesa. Walang selebrasyon, walang nangiti ng tagumpay. Pagod lang. Ngunit buo! Lumapit si Mang Arturo. Hindi lahat ng laban panalo agad, sabi niya. Minsan sapat na ang hindi ka tumakbo. Tumango si Elena. Sa wakas, sagot niya. Hindi na ako natatakot sa kung anong lalabas. Sa likod ng dura at dugo, may mga taong gustong tumakas kapag umiinit ang ilaw, pero may iilan na nananatili. Kahit masakit, kahit may mawawala. At doon mo makikita kung sino talaga ang may lakas. Isaya 46:4. Ngunit ang Diyos ay aking kanlungan at lakas, isang matibay na tulong sa oras ng kagipitan. Kaya hindi ako matatakot kahit na bumagyo ang lupa at gumalaw ang mga bundok sa puso ng dagat. Kung dumating ka na sa puntong gusto mong tumakbo, huminto ka muna. Baka ang hinihingi ng buhay ay hindi pagtakas, kundi paninindigan. Isulat sa comments ang salitang, "Ka-smart kung naniniwala kang mas mabigat ang konsensya kaysa sa anumang parusa." I-share ito sa isang taong kailangang manatili at harapin ang totoo. At abangan ang susunod na episode ng Sa Likod ng Dura at Dugo. Dahil kapag may umamin at may gustong tumakas, may isang lihim na tuluyang lalabas at mas masakit iyon kaysa sa lahat ng nauna. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.